Noong 1987, sa pamamagitan ng Executive Order 224 ay idineklara ang Makiling Banahaw Geothermal Reservation bilang watershed reservation at binigyan ng jurisdiksyon at kontrol ang National Power Corporation o NAPOCOR bilang tagapangalaga nito. Subalit matapos na maipasa ang National Integrated Protected Area System Act o NIPAS Act noong 1992 ay nabuo ang isang Interim Protected Area Management Board noong 1995 na pinangunahan ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR at siyang binigyang pamumuno sa pangangalaga ng mga protected area tulad ng Bundok Banahaw. Ang PAMBI ay binuo ng mga kinatawan mula sa mga barangay at lokal na pamahalaan sa laylayan ng Bundok Banahaw Provincial Development Council, kinatawan mula sa non-governmental organizations o NGO at kinatawan mula sa nasyonal na ahensya na kasama sa pangangalaga ng nasabing protected area. Ang mga bundok ng Banahaw at San Cristobal ay isang aktibong bulkan na may 7,080 talampakan ng taas at napapaligiran ng mga bayan ng Dolores, Lokban, Tayabas, Sariaya at Candelaria sa lalawigan ng Quezon at ng ilang bahagi ng mga bayan ng Rizal, Nagcarlan, Liliw, Mahayhay at San Pablo City sa lalawigan ng Laguna. Iba't ibang gawain at kapasyahan ang ipinatupad ng Interim PAMBI sa tulong na rin ng ilang environmental NGOs tulad ng Luntiang Alyansa para sa Bundok Banahaw o LAB, Kabanahaw at Tanggol Kalikasan. Ilan dito ay ang bahanggunian para sa Bundok Banahaw, legal capacity training at palihan ukol sa mga batas pangkalikasan. Tumulong din ang mga nasabing NGOs sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical at legal consultation at assistance sa mga miyembro ng PAMBI, Protected Area Superintendent at pagsusulat ng Management Plan at Mounts Banahaw San Cristobal Protected Landscape Bill. Taong 2003, nang tuluyan na ito may proklama bilang Mounts Banahaw San Cristobal Protected Landscape sa bisa ng Presidential Proclamation No. 411 at binuo ng 52 miyembro mula sa mga kinatawan ng nasyonal at lokal na ahensya barangay at lokal na pamahalaan at kinatawan mula sa akademya, NGO at religious sector. Higit na kilala at pinaniniwalaan ang Bundok Banahaw na may taglay na kahiwagaan at kabanalan. May 48 pwesto o sagradong lugar sa bundok na ito na bumibighani sa mga mananampalataya at maging sa ordinaryong turistang pumupunta dito halos araw-araw, taon-taon. Panahon ng Semana Santa ang rurok ng pagdagsa ng mga mananampalataya. Namumundok, ordinaryong turista sa Bundok Banahaw. Daan-libong tao ang umaakyat dito. Sa kasamaang palad, ayon sa pag-aaral, 2 lamang sa 10 tao na umaakyat sa Bundok Banahaw ang tunay na mananampalataya. Karamihan sa mga umaakyat ay hindi naman mga deboto o hindi rin green mountaineers. Mga thrill seekers lang sila o bakasyonistang walang pagpapahalaga sa kapaligiran at sa Bundok Banahaw. Sa katunayan, umabot sa mahigit 5 truck ng basura ang nakukolekta rito tuwing mahal na araw. Mga basurang gaya ng styrofoam, bote ng alak at plastic ang mga napupulot ng mga volunteers dito. Taong 2004, sa bisa ng kapasyahan bilang 001 ay ipinasara ang ilang mga pwesto ng Banahaw sa bahagi ng Sariaya at Dolores, Quezon ng 5 taon. Kabilang dito ang mga pwesto mula sa Cristalino Falls hanggang sa Dungaw paikot papuntang 3 tangke, pabalik sa kinabuhayan sa Dolores at mula sa Barangay Bugon sa pwesto ng Pagbuga at Dulong Ilaya sa Barangay Concepcion, Pinagbakuran at Concepcion Banahaw sa Sariaya, Quezon. Ito ay dahilan sa resulta ng ginawang pagsusuri ng tubig sa mga ilog dito ng Southern Luzon State University na napag-alamang may coliform bacteria o mga bakterya na nagmumula sa dumi ng tao at basura. Nung panahon ng closure ng Banahaw, isa kasi yung lab dun sa nag-initiate sa bahagi na pagsulong sa PAMBI. Tapos yun din yung lab din yung naging isa sa organisador para dun sa mga laylayan ng Banahaw sa kampanya ng pangangailangan na ito ay isara. Yun yung naging partisipasyon namin nun sa Banahaw closure. Kasama ako dun sa decision making isara. Kasi nakita namin yung kahit kami dun sa Mountaineers pa lang, nakakasawa tuwing holiday. Ang daming nadidisgrasya. Tapos nakikita namin taon-taon yung pagbabago. Meron kasi kaming water source doon na kinukuha ng tubig.
every year nawawala siya, natutuyo. Tapos yung trail lumalawak na lumalawak. Mas madami ang umaakyat. Kaya pagka... Kasi ang pananaw namin sa TMA, low impact mountaineering. Malaki yung grupo na umakyat, mas malaki yung epekto nito dun sa lugar. Tao ang inaasahang dadagsa sa bundok Banahaw pagsapit ng mahal na araw. Ngunit mahalagang maipaabot sa masikip na bilang ng tao ang kapasyahan ukol sa pagsasara dito. At upang matugunan ito, napagpasyahan ng PAMBI na magsagawa ng matinding information, education at communication campaign. Humingi ng tulong ang PAMBI sa mga lokal at nasyonal na media. Bukod dito, humingi rin ng suporta sa mga militar sa pamamagitan ng PAMBI kapasyahan bilang 002-2004 bilang paghahanda kung sakaling magkaroon ng resistance o pagtutol ang mga tao sa pagpapatupad ng pagsasara ng bundok Banahaw. Pabor po ba kayo doon sa ginawa pagpapasara ng Banahaw ng PAMBI? Ay, oo. Bakit po kaya? Ay, dahil nakakalbo ang mga bundok at nagkakadumi, nagmarumi. Diba ng mga plastic na naiiwanan ng mga maabon. Bukas po siya, medyo malakas yung tindahan namin. Nung po nagsarado siya, parang humina na kasi yung mga mountain na hindi na sila nakakita. Kayo po ba'y pabor na halimbawa papasaran siya ang Banahaw uli o pwede nang buksan? Para namang pwede na at mga tao na may sadyang nasunod na sa lipuntunan. Parang sa akin, pwedeng buksan siguro pero hindi siya yung katulad nung dati na kahit sino pwedeng pumasok. Siguro magbibigay lang ng dagdag kunyari mga rules o mga policy, batas sa loob. For the meantime, kung pwede, sarado na muna. Kasi para manumbalik muli yung mga dapat manumbalik. Kasi marami na nasirang lugar sa taas Hindi na tulad nung dati na talagang banal na banal siya. Ngayon, parang ginagawang pasyalan na lang kasi ito Enero 2009, sa bisa muli ng kapasyahan ng PAMBI bilang 004 ay na-extend ang closure ng mga nasabing pwesto ng 3 taon pa base na rin sa ginawang ulat ng Protected Area Superintendent Office na hindi pa tapos ang ginagawang pag-aaral ukol sa carrying capacity nito na pag-alaman din sa mga ginawang pagbisita at ocular inspection ng paso na unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng Banahaw. Katunayan, ang pagkakaroon ng rappelsya sa lugar, paakyat ng Cristalino Falls at ngayon, base sa ginawang pag-aaral dito ng National Museum, ay tinagurian ng Rappelsya Banahaw. Lumakas din ang lagaslas ng tubig sa Cristalino Falls at nanumbalik ang tubig sa Kinabuhayan River. At sa ginawang Biodiversity Management Assessment noong 2007, ay namataan ng may 13 species ng ibon tulad ng Philippine Hanging Parakeet, labuyo at tariktik at wild pig ang namataan pang naninirahan dito sa pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng PAMBI, NGOs at nooy kinatawa ng 2nd District na si Congressman Prosy Alcala ay tuluyan ng naisabatas at noong Disyembre taong 2009 ang Republic Act 9847 o ang tinaguriang Mounts Banahaw San Cristobal Protected Landscape Act of 2009. Ito lamang 16 ng Pebrero ng taong kasalukuyan sa bisa muli ng kapasyahan bilang 002-2012 ay napagkasundoan ng mga miyembro ng PAMBI sa regular nitong pagpupulong na muling i-extend ang pagpapasara sa mga nasabing pwestos. Ito ay matapos na ipakita ni Dr. Lupe Calanog ng Ecosystems Research and Development Bureau ang resulta ng kanilang ginawang pag-aaral ukol sa ecotourism ng Banahaw, partikular sa mga pwesto sa Barangay Kinabuhayan. Ayon sa kanya ay nag-exceed na ang mga carrying capacity limit ng mga lugar na pinagdadasalan, camping at parking area at mga paliguan dito. Mariin din nilang inirekomenda na kailangan pa ng dagdag na 3 taon sa pagpapasara sa Banahaw upang magkaroon ng biodiversity assessment at maiayos ang isasagawang visitors management scheme ng PAMBI. Noong 2010, nagsagawa muli ng water quality assessment ang Southern Luzon State University sa mga falls ng Cristalino, Suplina at Salaming Bubog. Ang 3 area, Cristalino, Suplina, and Salaming Bubog, has improved yung water quality nila. And they found out na yung Cristalino at saka yung Suplina, class A na sila ngayon. So, I checked
yung circular, DNR circular. Ang sabi nila dito, yung Class A ay public water supply. Class 2, intended as sources of water supply requiring conventional treatment like coagulation, sedimentation, filtration, and disinfection para maging ma-meet nila yung requirement ng water quality standard ng Pilipinas. Pero pwede na silang gamitin with those treatments. Yung sa Salaming Bubong naman, classified na siya as Class AA. Ibig sabihin, simple disinfection, pwede mo nang ipagamit yun. Upang lubos na malaman ang naging epekto at resulta ng ginawang pagpapasara ng PAMBI kasama ang Tanggol Kalikasan, ilang mountaineers at si Pasos Salipangan ay inakyat ng grupo nito lamang unang linggo ng Hunyo ang bundok Banahaw. Buhat ng pasarahan ng 2004, malaki ang improvement na nakita ko sa bundok Banahaw. Yung mga trails, yung binagtas namin na Cristalino, Daang Kuweba ng Diyos Ama, Pinagsugalan hanggang Subukin, at talagang invisible trail na siya. Tapos along the way, nakakita ko ng mga wildlings, tapos may mga saplings na rin ng Nara, tapos during the trekking, yung observation naman sa wildlife, may narinig ako ang dami ng huni ng ibo na hindi ko masyadong ma-identify. Pagdating namin sa Cristalino, nakita ko napakadaming mga butterfly. Hindi ko rin kayang i-identify yung mga butterflies ngayon. Subalit, observation ko sa Cristalino ay talagang kukunti yung tubig na tumutulog sa falls. Then, pagdating namin sa Kuweba ng Diyos Ama, medyo malakas-lakas yung tubig na tumutulog sa right side ng Kuweba. Doon kami na tumigil ng isang gabi. Sa ngayon, nandito tayo sa Dungaw. Malaki po ang pagkakaiba ng 2004 hanggang sa kasalukuyan. Punong-puno na po dito ng bugon, ang tinatawag namin tadlak. At saka yung cruise na nakita ko noong 2004 na nakatayo, ngayon po ay nakatumba na siya. Sa mga buhay ilang na makikita dito sa bundok Banahaw, at doon nakita ko talaga ang iba't ibang klase ng kabuti na nagsulputan ngayon. Merong may kulay pink, may kulay black, may kulay brown, merong black and white na combination. Tapos along the way, may nakita ulit ako na rafflesia. Kabubuka pa lang nun at siguro sa mga susunod na linggo yung 6 pang buds ay posibleng bumuka pa ito. Diyan nasa makalampas na kami ng Pinagsugalan, hindi namin napansin ay meron pala itong tinatawag na ewan ko anong klaseng ahas yun, basta siya kulay green na may kulay red na mata. Hindi lang nakagalaw itong ahas na to kasi busog, nakita ko malaki yung tiyan. Kaya mabuti na lang at siya'y busog, kung hindi baka natuklaw yung isa kong kasama. Yung kapa-kapa, marami akong nakita na namumulaklak. Pakarami rin pala nito sa Banahaw. Ang sabi nila kasi sa Makiling lang makakakita ng kapa-kapa. Nakakita rin ang grupo ng isang uri ng kameleon, mayroon ding sampinit o yung tinatawag na wild berries, nakakita ng itlog ng isang uri ng palaka na nangingitlog sa dahon. Tinawag itong Platymantis Banahaw at sinasabing sa Banahaw din lamang matatagpuan. Sa kasalukuyan, sa pakikipagtulungan ng DNR at Tanggol Kalikasan ay isinagawa ng unang serya ng konsultasyon sa pagdadraft ng 10-year management plan. Kalahok dito ang mga miyembro ng PAMBI at mga stakeholders sa laylayan ng bundok ng Banahaw at San Cristobal. Ang pagbubuo muli ng management plan ay mahalaga upang makatiyak na makakagawa ng hakbang ang PAMBI para sa pangangalaga at konserbasyon ng Mounts Banahaw, San Cristobal Protected Landscape. Ang Tanggol Kalikasan ay tumutulong sa pagbubuo ng management plan ng protected area ng Mount Banahaw, San Cristobal. Tatapos lang ng pagbubuo ng Vision Mission Goal. Bukod dito, nagbibigay ng legal assistance ang aming tanggapan sa PASU sa pagpapatupad ng batas sa lahat ng mga violations na isinusumbong at mga violations na nangyayari sa loob ng protected area. Katulad ng mga illegal na pagtatayo ng structure, kaingin,
treasure hunting, masasabi natin na sa pagdaan ng maraming taon, since 2004, nung saraduhan natin yung upper portion ng Banahaw, na malakas na talaga ang PAMBI in terms of decision making, pagdalo sa pulong ng lahat ng kinatawan mula sa barangay level at municipal level, at ang paghahanap ng resources. Miyembro kami ng technical working group. So, as representative of the academe, so maganda nga na naging miyembro kami noon. Para at least makaka-input din kami ng proper information as to the biodiversity of Mount Banahaw. And siguro yung experience namin in co-managing Banahaw Dilokban. Yung 8 taon na pagpapasara, bumalik talaga yung, sabihin natin, yung vegetation, yung mga buhay ilang, andito na siya ulit ngayon. Kaya kung gusto nila na mabuksan ulit itong trails na to, siguro may rekomenda ng paso. Mga 2 taon pa ulit. Sabihin natin pag-aralan ng gusto ng PAMBI kung talagang dapat bang ipabukas pa ang trail ng Cristalino hanggang pababa ng Katintang. Ang bundok Banahaw at San Cristobal, bagamat mas pinaniniwala ang banal at mahiwaga, ay mahalagang malaman ng lahat na malaki ang papel nito bilang tubig kanlungan at tahanan ng iba't ibang uri ng buhay ilang. Ito rin ang nagsisilbing pananggalang ng mga pamayanan sa paligid nito laban sa mga namumuong sama ng panahon. Malaking parte ng ikinabubuhay ng tao ay direktang galing sa mga naturang bundok. At dahil dito, marahil bilang naatasang tagapangalaga nito ay marapat na bigyan natin ito ng tunay na pagpapahalaga, pagkalinga at pagtatanggol.